Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Hindi na nag-aksaya ng oras si Lynette nang sabihin sa kanya ni Michael na natagpuan na niya ang kinaroroonan ni Josa kaya sumugod silang dalawa sa bagong tinitirhan ni Josa. Ang akala pa ni Michael galit pa rin si Josa kay Lynette pero nagulat sila nang pinapasok sila sa bagong inuupahan ni Josa at awang-awa si Lynette sa kalagayan ng kaibigan niya. Kitang-kita kasi ni Lynette na pinabayaan na ni Josa ang sarili niya at parang sinukuan na rin ni Josa ang buhay niya nang mawala si Cromwell kaya tutulungan niya si Josa. Binayaran ni Lynette ang utang ni Josa sa may-ari ng bahay para hindi na ito mag-iskandalo at kinausap si Josa na sumama na sa kanila at doon na tumuloy sa bahay nila ni Annalyn. Pero ayaw sumama ni Josa dahil nakaramdam ito ng inggit sa dalawa dahil may kanya-kanya na silang mga partner habang siya alak na lang ang tanging nagpapaligaya sa kanya. Kaya nangako si Lynette na babalikan niya si Josa dahil hindi siya titigil hanggat hindi sumasama sa kanya si Josa para matulungan niya ito sa pag-move on kay Cromwell. Hindi na rin tinanong pa ni Lynette ang tungkol sa cellphone ni RJ na pinapatanong sa kanya ni Annalyn dahil nakausap na niya si Mang Bogs at siya ang kukuha ng cellphone. Kaya nang makabalik sa ospital si Lynette, nagsumbong kaagad ito kay Annalyn at Chang Susan tungkol sa kalagayan ni Josa at sinabi niya ang lahat ng kanyang nasaksihan. Kaya nasabi ni Annalyn na balikan nila si Josa dahil sasama siya para matulungan ang ninang niya dahil hindi dapat nilang sukuan si Josa ngayon pa na kinakausap na sila. Sa araw ng pagdalaw ni Annalyn sa bahay ni Josa, hindi makakasama si Lynette kaya si Michael at Annalyn lang ang pupunta kay Josa at sila na rin ang kukuha ng cellphone. Pupuntahan ni Annalyn ang address na ibinigay sa kanya ni Lynette, ang mobile repair shop ni Mang Bogs para kunin ang cellphone ng tatay niya na nabuksan na. Malakas kasi ang kutob ni Lynette na kay RJ ang cellphone na tinutukoy ni Mang Bogs na pinapabenta ni Josa dahil sa wallpaper nito na may isang lalaki at dalawang babae. Walang kamalay-malay si Lynette at Annalyn na nasa cellphone ni Doc RJ ang susi para bumalik ang alaala nito at malantad ang katotohanan tungkol sa sikreto ni Moira at Zoe. Mabuti na lang at hawak pa ni Mang Bogs ang cellphone at ibinenta ito kay Annalyn kaya dali-dali naman niya itong binayaran dahil ibabalik niya ang cellphone sa tatay RJ niya. Pero nang makuha ni Annalyn ang cellphone, nabanggit ni Mang Bogs na may nakita siya sa files ng cellphone at kailangan itong buksan ni Annalyn dahil para sa kanya ang mensahe. Kaya nang makauwi si Annalyn, binuksan nila ni Lynette ang cellphone ni Doc RJ at tumigil ang kanilang mundo dahil nalaman ni Annalyn na hindi niya pala totoong kapatid si Zoe. Pero ang ikinagulantang ng mag-ina nang marinig ang boses ni Moira na inaamin nito na siya ang totoong tumula kay Doc RJ dahil nabisto ang sikreto niya tungkol kay Zoe. Kaya kaagad tinawagan ni Lynette si Giselle para ibunyag ang natuklasan nila sa cellphone ni RJ at abot langit ang pasasalamat ni Giselle dahil may hawak na silang alas laban kay Moira. Ipinapangako ni Giselle na babaliktad ang mundo ni Moira at Zoe dahil sa pang-aapi nila sa pamilya Tanyag lalo na kay Lolo Pepe kaya humanda si Moira sa ganti ni Giselle. Malaman kaya ni Moira ang tungkol sa cellphone ni Doc RJ kaya ipapahanap niya ito? Paano kaya kung hindi na maabutan ni Annalyn ang cellphone, sino kaya ang makakakuha nito? Abangan.